kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan sa magpatuloy impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, Navotas Representative Toby Chanco, tumestigo para sa depensa, kaugnay sa umunay minadaling pagpasa sa impeachment complaint laban sa punong maestrado. Exclusive! Dalawang suspect sa panghahalay at pagpatay sa batang babaeng natagpuan sa Sapa sa Parañaque na inquest na para sa reklamong rape with murder. Pero dahil kapwa menor de edad, hindi sila makukulong. May-ari ng SUV kung saan itinali, isinako at isinabi sa likod ng sasakyan ng isang aso, natuntun na at pinagpapaliwanag ng Philippine Animal Welfare Society. Sa sports saksi, matapos manalo si India, Philippine Ascals kumpiyansang magwawagi kontra Tajikistan para makapasok sa Final Four ng AFC Challenge Cup. Magkapatid sa China, nakakalikha ng musika sa pamamagitan ng mga gulay. Sa showbiz saksi, Scarlett Johansson, bakit kaya tuluyan ang pinutol ang pakikipag-ugnayan sa ex-husband na si Ryan Reynolds? Saksi. Na-inquest na dalawang naarestong suspect sa pangahalay at pagpatay sa 7 taong gulang na babae sa Parañaque. Pero dahil kapwa menor de edad, hindi sila makukulong. May saksi exclusive si Dante Perelio. Sumailalim na sa inquest proceedings para sa reklamong rape with murder ang dalawang menor de edad na sospek sa pagpatay sa 7 taong gulang na si Clarissa. Natagpuan ng bata na walang saplot at naaagnas na ang katawan sa creek na ito sa barangay San Dionisio, Parañaque noong nakaraang Lunes. Pag-amin ng mga sospek sa pulis, lulong daw sila sa solvent nang halin-hinan umanong ginahasa si Clarissa sa tabing sapa. Pagkatapos, ibinalot daw nila sa t-shirt ang ulo ni Clarissa. Itinulak sa sapa na ang tubig ay hanggang leeg. Saka umano tinakpan ng water lily para hindi makita. Nakonsensya po ako sa ginawa namin pong dalawa. Nitong Sabado, araw ng libing ni Clarissa, nahuli ang dalawang sospek. Noong po sa pinangyarang bata silang nakita po na sinita po sila. Anong ginagawa niyo dyan? Eh, hindi makasagot. Namutla. Before yung arrest, we found out na marami rin kaso sila sa barangay at yung aming sources ay sure na sila yung nakita doon sa crime scene. Pareho nang may mga record sa barangay gaya ng pagnanakaw at pang-hold up. Magkasama rin daw sila sa isang gang na kung tawagin nila ay Pinoy Ruthless Mobster. Pero dahil 14 at 17 taong gulang lang ang dalawang sospek, hindi sila makukulong. Doon sa case ng isang bata na 14 years old, under the law, siya ay no criminal, exempted from criminal liability. So yung isang bata naman, dahil siya ay 17 years old, siya ay pwede ng kasuhan, pero siya ay under protective custody ng DSWD. Bahala na po sila kung anong pong nararapat. Basta mahalaga po mabigyan ng katarungan ng lahat. Ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Samantala sa kanyang isinumiting kontra sa Laysay, itinanggi ni dating NCRPO spokesman Police Superintendent Romel Miranda na may kinalaman siya sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Lea Angeles Nang. Saksi si Julius Segovia. Lumutang man, nanatiling tikom ang bibig ni dating NCRPO spokesperson Police Superintendent Romel Miranda. Kaugnay sa akusasyong siya ang nasa likod ng pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Lea Angeles Nang noong January 20. Pero sa kanyang 8 pahinang kontra sa Laysay, mariin niyang itinanggi ang pagmuso sa kanya ng isa pang akusado sa kaso na si Reginald Santiago. Ayon kay Miranda, totoong nakita sila ni Nang noong umaga ng January 20 kung kailan daw sinasabing nawala ang biktima. Sinamahan pa raw niya si Nang para kitain ng suspect at whistleblower na si Santiago sa C5 malapit sa Green Meadows. Pero iniwan niya raw ang dalawa dahil may kinatagpo raw siya at nagdeposito ng pera sa isang bangko sa Tomas Morato na mapapatunayan daw ng deposit slip.
Giit ni Miranda, wala raw siyang motibo para saktan o patayin si Nang. Isang mabuting kaibigan aniya na pinrotektahan umano niya mula nang makilala noong 1997. Pero di kumbinsido ang kapatid at abogado ni Nang. Siyang tinuro ni Santiago eh. Kung walang CCTV camera, hindi mahuhuli si Santiago. Wala namang sumurrender dito eh. Hinahuli talaga si Santiago. At si Santiago, tao niya yan eh, hitman niya yan. Magkakaibigan yung mga pamilya namin pero napakalungkot kasi ng dahilan ang naging masyado siyang gahaman sa pera. Yung gusto niyang itago yung pera na nasingil niya. Depensa ni Miranda, lahat daw ng koleksyon niya na idinideposito sa bangko ay agad ding inililipat ni Nang sa ibang bank account sa araw ring yun. Bagay na pinasinungalingan ng pamilya Nang. Dinidinay niya siyempre na wala siyang utang. Pero meron kami mga evidence, kaya nga humingi ako ng hanggang Friday to submit yung mga documents namin na may mga collections na pumapasok sa account niya. 2 beses namang binanggit ni Miranda ang di raw magandang relasyon ni Nang at ng asawa. Naikwento raw ni Lea Nang ang hatian ng assets nila ng asawang si Tommy Nang. Habang si Tommy Nang naman, nagkwento raw na mas kilala pa niya si Lea na ayon kay Miranda ay posibleng may implikasyon sa sinapit ng kaibigan. Itinanggi na ng pamilya Nang ang pinalulutang na ito tungkol sa asawa ng negosyante. May hanggang Biyernes sila para magkomento sa kontrasalaysay ni Miranda. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Isa na namang batang naipit ang kamay sa escalator sa isang mall sa Maynila. Mabuti lang at walang sugat na tinamo ang biktima. Saksi si Rafi Tima. Wala pang isang buwan mula nang maipit ang kamay ng isang batang lalaki sa escalator ng Pure Gold Supermarket sa Caloocan. Pero eto't may bata na namang naipit sa escalator sa SM Manila. Ayon sa mga nakasaksi, kasama raw ng bata ang kanyang mga magulang pababa sa escalator nang mangyari ang insidente. Naipit daw ang kamay ng 2 taong gulang na lalaki sa mismong hawakan ng escalator na agad umunong ipinatigil ng nakabantay na gwardya. Pero umabot pa rin daw ng 10 hanggang 15 minuto bago tuluyang natanggal sa pagkakaipit ang kamay ng bata. Buti na lang at gawa sa goma ang hawakan ng escalator kaya wala raw tinamong galos o sugat ang kamay ng bata ayon sa mga saksi. Tumanggi mo nang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng naturang mall. Wala ring reklamo o anumang record ng insidente sa General Assignment Section ng Manila Police District at maging sa MPD Station 5. Ayon sa isang eksperto, hindi nakapagtatakang puro bata ang naaaksidente sa mga escalator. Makikita po naman ninyo na bata lang yung naiipit eh. Hindi adult. Kaya may kung minsan baka yung gamit ng bata na tsinelas o sapatos manipis o kaya may mga borloloy. Kung magkaaberya, may emergency button naman para pahintuin ang ilang escalator. Pero mga eksperto lang daw dapat ang gagamit nito. Kaya hindi pinapakita po sa general public yun kasi baka kalikutin lang po eh. Kaya maintenance lang po ang pwedeng gumamit doon. Payo ng eksperto, sundin ang mga karaniwang nakapaskil sa mga escalator sa ligtas na paggamit nito. At bantayan lagi ang mga bata. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.